Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our first reading of the day today. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa ating first reading of the day today. Kamusta po kayong lahat? I hope na naka-resonate po kayong lahat. Also, tingnan na po natin ngayon kung ano po ang makikita ko sa ating first reading of the day. No? Meron ka pong kaibigan, no, na kasi kanina nakaganyan siya, no? Okay, yan. Meron ka pong kaibigan na parang hindi po totoo sa'yo sa mga oras na ito, no? Kung akala mo po yung iba mong kaibigan okay at talagang supportive sa'yo, no? Ang hindi mo po alam, for some of you, medyo konting ingat po, no? Hindi lahat ng kaibigan pwede mong pagtiwalaan, ano? Minsan po meron akong nakikita dito sa reading mo ngayon na minsan ito pa po yung nagsusulsol ng hindi tama sa person mo or sa'yo, no? At talagang binabantayan niya po kung ano man yung mga gusto mo mangyari sa buhay mo, pangarap mo, no? Minsan po hindi mo alam na akala mo totoong kaibigan pero siya pa po yung tatraidor sa'yo, no? Or siya pa po pala yung talagang aray, no? Hindi mo maintindihan bakit kanya ginaganyan, ano? Nagugulat ka na lang po bakit, ano? Talagang hindi mo alam kung ano ang gagawin mo, no? Marami ka naman pong mga kaibigang okay, pero minsan po ay ingat ka po sa pakikipagkaibigan because you trust so much, no? Agad-agad you trust so much, lahat po ng in an instant magtitiwala ka, kaya most of the time po talaga ikaw po ay naaabuso, most of the time po nahihirapan ka and hindi mo po alam kung ano po ang gagawin mo, no? Hindi mo po parang nahihirapan kang i-let go kung ano man yung mga pains mo because sometimes yung pagtitiwala mo po sa tao at naaabuso ka, natotrauma ka po, no? Kasi parang ang bait-bait mo naman, hindi ka nga makapagsalita ng no, no? Pero ganun po ang ginagawa sa'yo, parang pinapahirapan pa po nila yung kabutihan mo, no? Sometimes parang aray ang sakit, no? Nagtiwala ka, nagmahal ka lang naman, tumulong ka, pero parang lagi ka na lang nilang sinasaktan, ano? Kaya ang sabi po dito, you have to have self-love. Unahin mo daw muna yung sarili mo sa mga bagay na makakapagpasaya. Even the smallest things, no, even the smallest things daw po talaga, no? Kailangan mo raw pong ayusin yung direksyon ng buhay mo. Really, the time today or time tomorrow or time sa taong na to na year of the horse is really redirecting and refocus po sa buhay mo. Ito po yung reassessment time for you, no, to think things over, clarification. Dito aayusin ang buhay mo. So pagpasok ng 2027, mas maayos ang buhay mo, no? Parang ang sarap talagang i-fast forward ng 2026 kasi bakit? Dito lahat maaayos yung buhay mo. Dito parang kumbaga sa renovation ng buhay mo, dito nag-start i-renovate yung buhay mo, lahat ng turbulence mo sa buhay para dadaanan mo ng with full confidence, aayusin lahat ng problema mo ngayon. Kumbaga yung mga naging problema mo for the past years ay maaayos po lahat dito, no? Hay, ayan, no? Sabi po dito, maaayos lahat and don't you worry, no? Parang itong taon na to, lahat ng mga tanong mo masasagot, no? Lahat ng katanungan mo, clarifications, ba't nangyari, lahat sa ito masasagot po in time, no? Talagang ito po ay nakakatuwa, no? And yung person mo po na lahat ng kasinungalingan na nasabi sa'yo, lahat ng mga hindi niya inaamin sa'yo, is somehow ay masasagot sa taon na ito, no? Masasagot sa taon na to. And sa nakikita ko po, ikaw na din mismo yung lalayo, no? Alam mo na rin yung
alam mo na rin yung timing mo, or alam mo na din kung kailan ka na inaabuso, alam mo na kung kailan ka aaray, alam mo na po lahat no. And somehow doon ako natutuwa kasi alam mo na lahat no. And okay na rin sa'yo lahat ng mga pinagdaanan mo, lahat ng mga pinagsasabi sa'yo. Nagkakaroon ka na ng linaw na lahat ng blame sa'yo is somehow an excuse, no? Excuse lahat sa'yo to, no? Kasi sa totoo lang, bakit ka nila biniblame? Kasi para gusto po nila yung pag-blame nila sa'yo, somehow is malaman mo na ikaw may kasalanan, bakit kayo nagkaganyan. Hindi po totoo na ikaw ang may kasalanan. To tell you honestly, ginamit lang po niya talaga na ikaw ang may kasalanan. I see things clearly now, or I can see clearly now, no? Ikaw, alam mo na sa sarili mo na hindi yan totoo. It's just an excuse. Bakit kanila ginanyan? Bakit kanila sinisi? Bakit sila na nagloko? Sila pa yung nagsisi sa akin na, ay, ngayon hindi na po yun, no? Alam mo na po ngayon, no? The world, no? Your world. Alam mo na po ngayon ang ikot at ang takbo ng iyong mundo, no? Ito pong mundo mo ay talagang alam mo na ang kailangan at sagot sa mga tanong mo na hindi ikaw ang may kasalanan, ano? Now you know how to recognize yourself. Alam mo na hindi ikaw ang may kasalanan. Alam mo na hindi ikaw ang dapat biniblame. And alam mo dapat na ginamit ka lang as an excuse, no? Dahil sa panlolokong ginawa po sa'yo. And, ngayon po, no, the sun, wow, ang ganda nito, I feel alive, the sun is all about happiness, celebration, positivity in life. Ito po ang darating sa iyo, no, yung lahat ng linaw, ang ganda-ganda, naiiyak ako, lahat po ng linaw for 2026, darating na sa iyo, lahat ng nagpapagulo sa isipan mo. Napaka-powerful ng reading na ito para sa iyo ngayong umaga, no, kung nafe-feel niyo po yung, emotions ko habang binabasa ko ito sa inyo, naiiyak ako kasi this year is really a year of reconnection with yourself, clarity, no? At happiness and celebration at the end of the year sa'yo. Lahat po ng linaw, lahat ng clarity nasa iyo, no? You really deserve to know the truth and maayos po ang buhay mo. Iiwanan mo po sa taon na to lahat ng hindi magandang nangyari sa'yo. And ayusin po for this year sa'yo. Ito po yung nire-renovate na yung buhay mo. Lahat ng mga hindi makakatulong sa'yo, tatanggalin lahat sa'yo, no? Lahat po ngayon na nagpapabigat sa'yo, magiginhawa, no? Lahat po ng nagpapabigat sa'yo, somehow is matatapos, no? Yun po yung nakikita ko dito. Tatapusin po ni Lord lahat ng hindi sa'yo makakabuti para mahalin mo daw ulit ang sarili mo. Matutunan mong makita yung ngiti mo ulit from the heart, no? And yung mamahalin mo daw ulit yung sarili mo. Yung babalik ka sa dating ikaw, yung ikaw na masayahin, yung ikaw na masayahin, ikaw na okay, ikaw na parang walang emptiness, ibabalik yan sa iyo lahat. 2026 is a year of reassessment, redirecting, refocus, and clarity for you, no? This is again rebuilding, no? And refocusing talaga ang 2026 sa iyo, no? Lahat po, at magkakaroon ka ng abundance, no? Ten of Pentacles is abundance for you, no? Napakaganda po, no? Ayan ang nakikita ko, napakaganda, no? And parang hindi ka napapayag na ikaw ay matalo, no? Parang hindi ka napapayag na ikaw ay masaktan ulit, no? At talagang sa nakikita ko ay maayos. Ayan, no? Tingnan nyo po. Marami ka ng solid plans for your life for 2027. Maaayos mo po, makiklear mo lahat yan. Huwag mo lang daw pong madalian. Year of the horse, na huwag ka maniwala na, ay, yung ganun yung kabayo, no? No, this is the year of no rush. No, yung year of the horse for you is no rush, but clarity, refocusing, redirecting. Ang ganda po, no? Dito masasagot lahat ng
ng katanungan mo, lahat ng gusto mong masagot, no, and ma-refocus, and lahat, no, lahat ng mga kaibigan mo na matitira sa iyo will be the true ones, the chosen ones. Lahat po ay aalisin sa iyo, no. Makikita po ng person mo gaano gagaan ang buhay mo, or makikita ng person mo gaano gagaan lahat sa iyo, no. Ikaw na mismo ang magbibigay ng saya sa sarili mo. Bonus na lang po kung merong mga iba pa na darating sa buhay mo, no? Di-disconnect mo po yung sarili mo kasi sa mga taong hindi na magbibigay sa iyo ng kasiyahan, or bibigyan ka lang ng bigat, no? Sila na po ang magdi-disconnect sa sarili mo. I can take criticism. So ngayon po yung judgment to, parang pwedeng wala ka na pong magiging pakialam kahit ano pa sabihin sa inang tao. For 2027, you have a clear mind, clear direction. Ang ganda-ganda ng baraha mo. For your first reading on a Monday, ang ganda po ng iyong reading, no? So, parang wala na pong pwedeng mapagbagsak sa'yo, makapagpabagsak sa'yo. And, i-guard mo po lahat ng energy mo, peace of mind mo. Parang magkakaroon ka po ng sense of confidence na wala pong pwedeng kumuha na kahit sino, no? Napakaganda. For 2026, you have to lahat ng kailangan mong tanggalin, tatanggalin mo, no? At magkakaroon ka na po ng hustisya sa lahat ng sakit na iyong dinanas for past years. And ngayong 2026 ang year kung saan ikaw ay unti-unti nang makaka-realize ng mga dapat mong na-realize noon pa, magre-redirect ka, re-refocus ka. And pag nakita po yan ng person, dun po talaga siya magsisimulang magtaka anong nangyari sa'yo, what is happening to you, bakit okay lahat ng iyong pakiramdam. Okay? So that's it for your first reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para alam ko naman po kung ano ang emotions nyo right at this very moment. And for those of you who would like to have a private reading with me, you may message me po at Lady Lee Elena, that's LADYLY Elena. Nasa dulo po yan na ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That is my only official and legit FB and Messenger account. Maraming salamat po sa inyong lahat. And ang lagi ko naman pong payo sa aking mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena families that I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. And meron pala po akong binunot kanina dito na God's message for you for today. No, so tingnan po natin. Ito po yung give all your worries and cares to God, and for He cares about you. Ayan po 1 Peter chapter 5 verses 7. Ayan. Give all your worries and cares to God. He cares about you. So, ibigay mo daw po lahat, no? Lahat ng mga nagpapabigat ng loob natin, ibigay po nating lahat sa Kanya. And wag po tayong matakot daw, sabi, no? Ito pa po yung dalawa po kasi nabunot ko, no? Ang po dito is, the Lord Himself will fight for you. Just stay calm. Ay, nako, ang ganda. Exodus 14:14, no? So, ibigay nyo daw po lahat, and wag daw po kayo matakot dahil ilalabang ka po mismo ni Papa Jesus. Okay? Life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik for another set of reading for our second reading of the day. For the meantime, panoorin nyo muna po itong first reading at ang second reading bago tayo tumuloy mamaya sa third reading of the day. I hope napanood nyo na yung first, second, and third reading kahapon bago po kayo tumalon dito sa ating first reading of the day. God bless you all, and I love you all from the bottom of my heart. Magkita-kita po tayo mamaya para sa second reading, at napakaganda po nitong very powerful ang ating first reading of the day. God bless you all, and I love you all. Bye!
Go ahead. Pera. Wala na, that's it. Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigayan ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Jesus yan. Wala ka ng pera dyan, ha? Okay lang kami, okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Yan ang isip niya. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye! Yung pagkain makunit. Bakit? Lagay mo lang po dito. Ano po? Pagka po, may bibigay lang po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Magandang tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Salamat po. Ito po. Salamat po. Tigisa po kayo sa Pampaw. Thank you po. God bless po, nanay. Apo. Salamat po. God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. God bless po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Tayo ka ba nandyan? Hindi po. Dito po na nagtimpahan po. Ah! Sa music ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po, bye po. God bless po. Ingat Bakit po Papa Jesus? Thank you po, bye po. Meron pa eh. Yo, bigay po ni Papa Jesus. Yun. Yun. Tay, para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Papa Jesus, eh. Tay, bye-bye. God bless po, God bless. Para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa ni Papa Jesus. Thank you po. Bigay ni Papa Jesus. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan? o nagkait. Kuya, size yan. Nasaan yung iba? Kalagala. Ay, talaga? Salamat po. Kalagala ko. E, paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Sa tambay ko. Lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Oy, ang daming aso ni kuya. Sais. May nagbibigay sa inyo pagkain. Nangangalakal ako. Okay po. Tapos, Kaya mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Dito ako nagtutulog. Okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po. Thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Yung arthritis ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Sa plado eh. Sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Matandaan mo na ako. Ito. Hapon po. Si tatay. Si tatay. Thank you, Nay. Habay po. God bless, Nay. Thank you po. Pabigay po. Ay, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Bigay po ni Papa Salamat po, Jesus. ate. Ito po, oh.
Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Ingat po Taga saan kayo. po Ingat kayo? Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Sige. Ingat po. Salamat God bless. Tay, Tinatawag niya bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, tay. sipag nyo naman po. Kanina po kasi taglagas ngayon, taglagas. O, pang merienda nyo po yan, Sige po, ha? salamat po sa inyo. Tapos yung road bags po, Kala ko uwi sino nyo po. binubusinahan niya eh. Sige Sige po, na bye-bye po. Sige po, salamat po. Bye-bye. Brother! Basta, mabigay ni Papa Jesus ang sa'yo. Ang kaya mo yan, ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Okay. Sige, bye-bye. Hello po. Tama. Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Sige po, bye-bye po. God bless you. Tay, magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate. Ano lang, baka maano siya. Ito po, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, pera po. God bless po. Okay, taga saan ka po? Sige, ingat ka po, Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Hi. Hirap na hirap. Bibigay po ako ng goso. Hirap na hirap Dito siya. po tayo, dito pa kabila. Hindi mo siya lies pa yan. Kawawa naman. Tay, magandang araw po. Oh Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ay, ito po, ano, pangdagdag po. Dagdag po. Bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po. Kawawa naman. Diyos ko, hindi na siya makaano ko. Pagkabang may tatalingin lahat. Ano kami yun, nanginginig ko lang. Siyempre, ang bigat niya. Kaya, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Sige po, ma'am. Ayun yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Sige po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, sir. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin.
channel mo. Ang mensahe na noon ay nilabas mo. Angkop sa nadarama ko. Unang beses lang dumaan ang channel mo sa browser ko. Hindi ako nagdalawang isip na hanapin ang Facebook account mo at mag-message sa'yo. Agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon, dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang pananaw ko. Noon ay malabo, ngunit ngayon ay may linaw na tinatahak. Salamat sa Diyos, ikaw isang anghel na inihulog sa lupa upang kami ay tulungan na magkaroon ng linaw sa buhay. Pinadaan sa'yo ang mensahe na nais iparating ng ating lumikha. Salamat sa